isa po ang urinary tract infection o UTI sa mga pinakakaraniwang sakit na mararanasan o nararanasan ng ating mga kababayan. Meron din mga pasyente na nakakaranas ng UTI ng higit sa 2 beses sa loob ng isang taon. Bakit ang dalas niyo naman magka-UTI, mga be? Ito ang tawag po dyan, tinatawag na recurrent UTI. Oo, alamin natin kung anong dahilan kung bakit ito pabalik-balik at paano nga ba maiiwasan ang paulit-ulit na pagkakaroon nito. Yan ang ipapaliwanag sa atin ng ating favorite urologist and naturopathic doctor na si Dr. Joseph Lee. Good morning, Doc! Yes! Good morning sa inyong lahat, sa ating mga nanonood, nakikinig, at lagi sumusubaybay sa UPK. Hindi natin alam kung ang topic natin, natutuwa sila. Kaya na sinabi mo, Celine, pabalik-balik. Opo. Pero pag pabalik-balik ang swerte, walang problema. Pero pag pabalik-balik ang UTI, Naku po. May mali. siya nakakatawa at may mali. Tama ka dyan. When you talk about UTI, kasi you classify them, no? Guys, iyan. May acute, less than 7 days. Chronic, matagal, no? 2 weeks. Recurrent, 2 times in 6 months. So it can be 4 times in 1 year, di ba? 6 months, 6 months. Oh, so, ang relapsing kasi, ang relapsing UTI is after a week of UTI, agad-agad of the same organism. Ang recurrent kasi, hindi. Pag kayo, mga baget, anong tawag nyo? Call a friend. Hindi ito. Call a bacteria. So, ibig sabihin, ang unang bacteria sa unang infection, maaring iba na ang bacteria sa recurrent infection. Oh, di nyo alam ganun, yan, Dok. no? Trivia. Ganon. Naging suki na siya ng bacteria doon. Oo, maaring hindi lang siya. Then the next time it becomes recurrent, it becomes a different bacteria. Worst comes to worst, maging pareho silang nandoon. Kasi call a friend. Hindi nga call a friend, call a bacteria. Ganun pala yun. Pero Doc, ano ba yung mga top causes talaga ng sinasabi nating recurrent UTI? Of course, one is yung anatomical structure. Tingnan muna natin, no? Bakit anatomical structure? Maaring may stricture, may problema sa struktura ng urinary tract natin, 'di ba? Yung mga vesico-ureteral reflux lalo na sa mga bata, 'di ba? Medyo makipot, mga ganon. May prostate enlargement, pumapalya ang pantog. When you say pumapalya, kahit na bata o siyempre mas madalas aging, 'di ba? Aging bladder. Minsan kasi because of lagi ko na sinasabi, alam mo yan Celine Ian na yung topic natin of bladder training. Kasi nami-miss ang pag-micturate, pag-void, o nagpipigil. Diba? So yun one is the anatomical. Okay? Second is hormonal. Kaya bakit dapat hormonal? Lagi sinasabi, kaya madalas sa babae. Kasi it usually occurs in perimenopausal, menopausal, postmenopausal. Ang dami na menopausal. Lahat, no? Dok. Ang ibig sabihin ng perimenopausal, bago ka pa mawala ang menstruation mo, meron ka ng signal. That's perimenopausal. Then you have your menopausal, yung talagang wala ng menstruation. And postmenopausal. Why it happens recurrent UTI? Because of the dryness of the vagina. Hindi na nagsisecrete. Yung mga secretion ng vagina is help to prevent bacteria. Okay? So, yun, hormonal. Sabi ni Ian, paano na pag aging men? Wala masyadong effect. No, sa men naman kasi, ang recurrent UTI becomes very occurring pag malaki ang prostate, may retention, nakalagay ng sonda, o kala mo wala sa... Kung may sonda, may catheter, matagal, pwede kang magkaroon ng recurrent UTI. And of course, add to that, yung mga individual na may sexually transmitted STI. So, then, lastly, yung mga immunodeficiency, mahina ang immune system. Pwede yan tapuan ng bacteria. And of course, this one, the recurrent UTI, kasi di ba, call a bacteria. Uy, mahina yung katawan. Sige, let's go. Conquer.
Naku, Yun ayan. ang nangyayari. Pero Doc, nabanggit nyo kanina na mas madalas ang UTI dahil sa hormones ng mga babae. Ibig sabihin po ba na to, talagang mas at risk ang mga babae sa pagkakaroon ng UTI Yes. kaysa sa Besides mga the length of the tract, yung urethra medyo maiksi. Oo, that's understandable. And of course, the decline in the estrogen and because of the less of the secretion from the vagina, which is of help for UTI prevention, yun na nangyayari. No? Hindi ibig sabihin, hygiene ka naman wala nang problema, di ba? But because of those effects, there is a possibility kung meron kang infection, pwedeng bumalik kung hindi na gagamot ng maayos. Doon natin mamaya pag-uusapan kung hindi nagagamot ng maayos. Ayos. Dok, ano ba yung mga senyales, mga symptoms na baka ito nga po UTI na nga, recurrent UTI? Ano po ba yung mga signs and symptoms nito? Balisaw-saw, masakit ang pag-ihi, umiihi ng dugo, masakit ang balakang, di ba? Balakang. Doc, Parang severe nag- na ba yan? Ha? Severe, kasi Doc, nagka-UTI din ako, pero di pa umabot sa umiihi ako ng dugo. Kasi napapacheck ka naman Tsaka alam mo itong mga batang to, pinapakita naman sa akin. So, hindi naman. No, you can have that, but when you say constantly, kasi because of irritation again. And you do not know what is the next bacteria that is affecting. Baka yung kinol bacteria mas mabaksik doon sa original. You get mo? Kaya. So yung simptomas na initially na meron kang UTI, baka mas malala. Kaya mo? And the gravity progresses kung maraming araw na. Diba? Yung parang, ay okay lang, mag-hydrate lang ako, pwede naman, buko na, yan na naman. Dok, na-mention nyo na kapag yun nga po, ilang days na, ganyan, hindi pa rin natitreat. Ano po ba yung mga pwedeng complications or pwedeng mga problema kapag hindi po siya na-treat na tumagal siya, ganyan? Masisira ang kidney kasi it goes up to the kidney. Pyelonephritis, you call that. Nagnanana ang kidney. Takutin na natin sila. Nanana. Then, yung daanan ng ihi, pwede magkaroon ng infection. So, pag lalaki yan, you can cause prostatitis. Prostatitis, infection sa prostate. Diba? Then, number 3, of course, you can have sepsis. Ano bang sepsis? Urosepsis. Ibig sabihin, dahil sa sobrang agresibo ng bakterya, kasi colobacteria nga, di ba? Sasabihin niya dun sa, yung principal na tumawag. Ginanon ko para maintindihan nila. Friend, invade na natin ng bloodstream. Punta na sila sa dugo. Then you will have sepsis. No. O, di ba? Akala nyo, ganyan lang yan, ha? Hindi siya nakakatawa. Kaya kailangan po talaga siyang i-treat, Doc, no? Yes, And you have speaking to of, treat it. speaking of treatment po, ano po ba yung mga treatment options? Kanina po nabanggit nyo na yung bacteria, pag natapos na po, naigamot na po yung current UTI, kapag sa recurrent UTI, baka ibang bacteria, iba naman po ba yung treatment dito? Ano po ba Pareho, lagi ko Ay, sinasabi, wala. Ian, Celine, anong gusto ko? Lagi nyo naririnig, binabanggit ko, besides urinalysis. Urine, culture, and gram stain, di ba? O alam na alam ni Celine, ni Ian. Kasi, ang culture, malalaman kung ilan ng dami ng bacteria. Yung gram stain, doon mo makikita kung kung anong sensitive siya, tsaka yung sensitivity, kung ano yung mga gamot na sensitive. Then, doon mo bibigay yung gamot. Kasi maaring yung initial na binigay mong gamot, hindi na mag-work for a recurrent UTI infection. Diba? Para maitama natin yung management natin. Naku, kaya mga kasangbahay, huwag kayong matakot kung halimbawa, feeling nyo madalas kayo magka-UTI kasi treatable naman siya, di ba, Doc? Yes, pero Basta- siyempre, lagi natin sinasabi si Lynn Ian, hindi natin gusto yan. Can you imagine? That's 2 times in 6 months, possible 4 times in 1 year. Year. Ang dami. Gusto mo ba yun? Parang, Siyempre, ayaw namin nun, Doc. Current diba? Siyempre, para maiwasan yung, Doc, ano ba yung mga prevention na mga tips po ninyo para hindi tayo umabot sa ganyan? If you know that you are a sensitive individual that is prevalent for a recurrent, magpatingin. Itingnan sa doktor, ha? Hindi yung pupunta ka lang sa kaibigan mo, sa kapitbahay mo, uy, anong gamot binili mo? Pwede baka ito na lang, di ba? Oo, di ba? Hindi pwede yon. No self-medication.
even hydration can help, but it's not. It's supplementary. Parang feeling mo, hindi ako pumunta sa doktor, inom lang ako inom ng tubig. Hindi. Remember, this is a different structure. Recurrent di ba? So, magpatingin sa doktor para mabigyan ng tamang gamot. Ayun. Dok, ito masingit ko lang po, Dok. Dok, paano kapag yung doktor na pinuntahan ng pasyente, puro same na antibiotic yung binibigay? Ay, umulit na naman. O sige, inom ka lang ulit nito. Ano po yung gagawin ng pasyente? Lilipat na po ba Parang na pili ko doktor? sasabihin ni Celine. Ba ng second Kasi opinion? sabi ni Dr. Lee, hindi daw ganyan, parang inunahan pa. Sabi Pero ko, at sabi least ko po you eh. guys know. Opo. But you should. Then you can, if ever that happens, can you gently tell your doctor, Doktora, kasi paulit-ulit, sa tingin ko, baka pwede nating i-culture, pwede naman yan. Doctors are like that naman. But some are not really insulted. Unless, di ba? Kasi paulit-ulit. Or, mag-shift ka na ng doktor. Mag-change ka na. Kasi, hindi naman pwede lagi yun ang iniinom mo. Kasi you can have a drug-resistant infection. Kasi yung mga bacteria, iniinom na lang yung gamot, parang vitamin. Oo nga, Dok. Di ba? Yun. O kaya, punta na lang sila sa espesyalista tulad ni Doc Joseph. Yun. Diba? Ano po mga specialist po ang tawag sa mga, ganyan po yung sakop? Actually, lahat pwede. Ah, GP, internal medicine, kami. But of course, they used to refer it to a subspecialist, a specialist, when the infection is already not responding. Malala na. Or medyo meron ng complication yung nabanggit natin. Alam mo, ang gagawin niya, tapunan na yan, tatapon na. Ay, i-refer na natin, baka may mangyari. Ang hirap pala ng trabaho niya, Dok. Yes. Yes. Kaya nga, di ba? Oo, kaya nga kayo dyan, ha? Oo. Kailangan, pag meron na ganyan, magpatingin lagi. Ha? Yun. Dok, nabanggit niyo po yung pagpapatingin. Saan po ba sila pwedeng, isa sa mga options nila na pwedeng magpatingin, saan po ba sila pwedeng Yes, kagaya ni Joshua, alam niya yan. Kaya Diretso na sabihin kayo mo na dito. yan. Ito na nga, pwede kayong pumunta sa Rejuvenative and Male Aesthetic Wellness Center. Pwede po kayong kumontak sa 0917-509-9288 at matatagpuan nyo po sa One Asia Business Center, Block 2A, Lot 26, Binyan, Laguna. Napuntahan nyo na yan. Yes, Doc. Nakabisita. Ang ganda ng clinic ni Doc. Kaya po yun po. Thank you so much, Dr. Thank you. Joseph Lee. At paalala po sa ating mga kasangbahay, ingatan natin ang ating mga sarili at makinig tayo sa payo ni Doc. Kasi dapat healthy tayo. That's Correct. right. At